This morning, we are going to study the Word of God entitled Making God Your Priority. Making God Your Priority. Please open your Bible in Matthew chapter 6. Matthew chapter 6, verse 24 to 33. 24 to 33. Pakitayo po kayo as we give reverence to the Word of God. Simultaneous po tayo magbabasa. I will be reading verse 24, and then you are going to read verse 25. And then palitan po tayo, that is my point sa pagbabasa ng Word of God. Verse 24. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon? Sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong pamumuhay kung ano baga ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin. Kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramting. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangagahasik, ni nagsisigapas, ni nagtitipon man sa mga bangan. At sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay. At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Wariin ninyo ang mga liryo sa parang kung paanong nagsisilaki, hindi nangagpapagal, ni Gayon may sinasabi ko sa inyo na kahit si Solomon man sa buong kalulatian niya ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung pinararamta ng Diyos ng ganito ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay iginagatong sa kalan, hindi ba lalong-lalo na kayong pararamta niya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya? Kaya huwag kayong mga balisa na mga sabi, ano ang aming kakanin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming daramtin. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil, yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan, na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Verse 33, sabay-sabay. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. This morning, my beloved brethren, ang ating pong pag-uusapan, gawin po natin ang Diyos ang priority ng ating pong buhay. Bago po kayo magsiupo o kayo po ay pumesto sa inyo pong pwesto, ang ibig sabihin po ng ang Diyos ay ang ating priority. Ang ibig sabihin po nun, sa lahat ng plano, sa lahat ng ginagawa natin, sa lahat ng pangarap natin, sa lahat ng kilos natin, sa lahat ng salita natin, naroon ang Diyos. Naroon siya at siya yung una doon sa ating ginagawa. Tayo pa'y mag-pray. Amang banal sa langit, isa pong malaking pagpapasalamat namin na meron kaming mga salita mo na amin pong nababasa. Salamat po, hindi nyo kami iniwan na kakapa-kapa sa dilim o basta naniniwala sa sabi-sabi. Salamat po, meron kang Biblia. Ang Bibliang ito, bagaman ito ay isinulat ng kamay ng tao, pero ito ay iyong kinasiyahan,
ito ay banal na aklat na kung saan itinuturo mo kung ano yung iyong kalooban. Kaya ngayong umaga, samahan niyo po kami, magtiwala kami sa iyo, pagpalain niyo po ang iyong mensahe sa umagang ito. And once again, patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Ang lahat ng ito'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Pwede na kayo magsiupo. So, alam niyo po, sa umaga pong ito, marami pong tao ngayon, makikita mo na hindi nila priority ang Diyos. But if you are watching right now, hindi lang basta nanonood ngayon, ikaw ay nakabihis, ikaw ay nakagayak, may hawak kang Bible sa iyo, nag-aaral ka rin sa iyo, nagbabasa ka rin sa iyo. Yan ang klase ng mga taong Diyos ang priority sa kanilang buhay. Pero kung ikaw, nakita mo lamang, ay online si pastor, hindi mo naman pinanood, hindi mo naman pinakinggan, hindi mo naman inunawa, then God is not your priority in your life. Prioritizing God means the very reason or the ultimate reason of our life is because of God. I will give you an example to understand what is the meaning of prioritizing God. Sa isa pong nagtatrabaho, pag ikaw ay nagtatrabaho at hindi para sa Diyos, hindi para ipangaral ang kanyang ebanghelyo, nagtatrabaho ka lang para mapunan lamang yung iyong pangangailangan, then God is not your priority. Because God is teaching us na ang pagpa-priority sa Kanya, hindi lamang tuwing linggo. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, God must be our priority as a Christian. Masesense po natin dito, mga minamahal, sa binasa po natin, na maraming mga tao na ang pinoproblema nila, mga minamahal, ay yung kanilang kakainin, yung kanilang mga pangangailangan. Alam niyo po, itinuturo po dito, mga kapatid, malinaw na itinuro ng Biblia na pag inuna mo ang Diyos sa buhay mo, hindi mo kailangang i-priority yung iyong pangangailangan. It shall be added unto you. Idaragdag ng Diyos ang ating mga pangangailangan. But the problem is this. Maraming tao po, it is impossible for them to prioritize God if they are not saved. Pag ang tao ay hindi ligtas, malabo. Malabo pa po sa sabaw ng pusit na yung tao pong hindi ligtas, walang pananampalataya kay Kristo, nabubuhay sa kadiliman, nabubuhay sa kasamaan, ay gawing priority ang Diyos. Alam po natin ang sistema ng sanglibutan ito. Pag may problema, saka sila nagpipray. Pag may problema, saka lang sila lumalapit sa Diyos. Pero pag wala na silang problema, naalimutan na nila ang Diyos. Mga kapatid, tapos na po tayo doon sa pag-uusap tungkol sa kaligtasan. Doon po sa mga nanonood ngayon na hindi pa po ligtas, malalaman mong hindi ka paligtas kung ang Diyos sa buhay mo hindi mo kayang i-priority. Kung mas mahalaga sa iyo ang trabaho mo, mas mahalaga sa iyo yung pera mo, mas mahalaga sa iyo yung girlfriend mo, mas mahalaga sa iyo yung asawa mo, mas mahalaga sa iyo yung dignidad mo, mas mahalaga sa iyo yung pride mo, then you are not yet saved. Dahil iniligtas tayo ng Diyos mula po doon sa kasalanang hindi siya yung una sa ating buhay. And you know what? There are so many people, inihuli nila ang Diyos sa buhay nila, and they got empty.
Alam na yung mga taong hinuli ang Diyos sa kanilang buhay, sila po yung wala. Yung mga taong ang Diyos parang lucky charm lang, para lang swertehin sa kanyang ginagawa, gagamitin pa ang Bible para gamitin sa pagtaya ng wedding. Bubuklat ng Bible, nakita niya 25:6, tinayaan. Mga kapatid, prioritizing God means kung ano yung kalooban ng Diyos sa bawat pagkakataon ng buhay natin, yun ang nasusunod. That is the meaning of prioritizing God. And this morning, pwede naman mamaya ka manood eh. Maraming pagkakataon, pwedeng sabihin ni Satanas ganito, nakalive naman si Pastor, pwede ko naman siyang panoorin mamaya. Doon pa lang, hindi mo na priority ang Diyos eh. Amen? Hindi siya ngayong priority. Bakit? Kasi pinagmamaya mo siya eh. Para lang yan yung anak mo, gutom na gutom. Humihingi sa iyo yung iyong anak, pero inuna mo pa yung iba. Inuna mo pa yung barkada mo, kaysa bigyan ng pagkain yung iyong anak. Bakit? Hindi mo priority yung iyong anak. But I believe, kung talagang mahusay kang magulang, pag ikaw ay magulang na ayaw mong nahihirapan ng iyong anak, I believe hindi mo pababayaan ng iyong anak, ibibigay mo ang kanyang pangangailangan. And you know what? Nakakalungkot na katotohanan po. Minsan, ang Kristiyano po, puro reklamo po sa buhay. Ni samantalang, tayo po, ayaw nating unahin ng Diyos, kaya po, minsan, hindi rin niya tayo inuuna. Hindi niya rin tayo binibless. Kaya kung gusto mong unahin ka ng Diyos, abay, unahin mo siya sa buhay mo. Huwag ka namang sakim, huwag ka namang sakri, huwag ka namang selfish. Kung gusto mong unahin ka ng Diyos, see to it, siguraduhin mo na Diyos ang una sa buhay mo. Making God your priority. In this chapter, mga minamahal, meron akong 4 na bagay na nakita. So, isasum up ko muna sa inyo. What is that 4 things? Number 1 is the pleasure for God. Number 2 is the prohibitions of God. Number 3, the principle of God. And number 4, the providence of God. So yan po yung tatalakayin po natin. At nakita ko po yan sa aklat po ng Matthew chapter 6, mga minamahal. Okay. Number 1, ating pong pag-aaralan. Ang isang bagay ay mapapriority mo pag ikaw ay nasisiyahan. Amen. I will give you an example. Yung addict. Yung nag-a-addict, bakit napapriority niya po yung pagbili ng shabu? Gayong kahit alam niyang masama yun. Di ba? Kasi, ang totoo, nasisiyahan siya doon, kahit sirain yung buhay niya ng shabu, sirain ng alak ang buhay ng tao, ginagagawa niya pa rin priority yun kasi meron siyang pleasure. Mga minamahal. So, number 1 na nakita ko po dito, in verse 21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. For where your treasure is, there will be your heart also. So, Pastor, anong kinalaman nun? Imagine mo ngayon, napakadami mong pera. What will be your feeling? Meron kang 2 billion pesos. Isipin mo, meron kang 2 billion pesos.
Kung ikaw ay nananaginip, sana huwag ka nang magising. Yan ang sasabihin mo. Amen. Yung iniisip ko pa nga lang eh. Iniisip ko pa lang na meron akong 2 billion. Ay meron na akong kagalakan. So sabi ng Panginoon, kung nasa ang iyong kayamanan, kung nasa ang iyong kagalakan, doon din pupunta ang iyong puso. So ano yung konteksto po dito? Ang konteksto po dito, mga minamahal, ang tao, mas masaya po sa pera, mas masaya sa kayamanan, mas masaya sa magagandang bagay na nilikha ng Diyos kaysa sa Diyos na lumikha. So the very point, masaya ang tao sa kayamanan. Amen. Kahit sino naman siguro eh. Every people will be happy if they will gain money. Kung meron kang maraming pera, I'm very sure, yung pakiramdam mo, sabihin ko sa inyo, you will feel very happy. Pero ang problema lang po, eto, yung saya po dun sa pera, hanggat may pera ka, dun ka lang masaya. Pag nawala na yung pera, wala ka na rin saya. Amen. There is reality. Nakakapagpasaya din. Ang problema lang, nauubos yung saya. So, ano po yung puntos ko? Bakit mapapriority natin ang Diyos? Number 1, you have pleasure for God. Ano ba yung ibig sabihin ng pleasure? Nasisiyahan ka sa Diyos. Nagkakaroon ka ng ibang saya pagka pinag-uusapan. Pag nagbabasa ka ng Biblia, natutuwa ka. Pag nakakapakinig ka ng preaching, kahit masakit, natutuwa ka. Because you have pleasure for God. May kagalakan kang nagmumula sa ating Panginoon. And the very reason bakit hindi siya yung priority mo, dahil una sa lahat, hindi ka nasisiyahan sa Diyos. May kwento po sa Bible, merong isang binata nagtanong sa Panginoon, Guro, anong gagawin ko para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? It was written in Matthew chapter 19. Sabi ng Panginoon, nasunod mo ba ang utos? Sabi ng binata, lahat ng utos na iyan, natupad ko na. Lahat. Ano bang kulang sa akin? Sabi ni Jesus, ipagbili mo lahat ng iyong kayamanan at sumunod ka sa akin. Ano ang ginawa ng binata sa kwento? Siya'y nanlumo, siya'y nalungkot. Bakit? Marami siyang pera, marami siyang kayamanan. At hindi niya kayang iwanan yun para lamang sumunod kay Jesus. Amen. So, ibig sabihin mga kapatid, yung binata na tinukoy doon sa kwento, mas mahalaga sa kanyang pera at kayamanan kaysa sumunod sa Panginoong Hesukristo. That is the point. Ang sabi ng Panginoon, ang kaharian ng langit, pag ikaw ay pinagharian na ng Diyos, ganito yan. Para yan yung isang bukirin, na nakita mo yung bukirin, na ubod ng yaman, ang daming mineral, ang daming kayamanan, anong gagawin mo? Lahat ng ari-ariin mo, ipagbibili mo para mabili yung bukid na yun. Bakit? Bakit mo ipagpapalit ang isang bagay na alam mo namang hindi mas mahalaga dun sa meron ka? Naintindihan niyo po yun? Sino po sa inyo ang makikipagpalit sa halagang 10 piso doon sa 1,000? Nakakita ka ng 10 piso, sabi mo, palit tayo, ari 1,000, akin yan 10 piso. Ano ba ibig sabihin po nito? Itong binata, mas pinili niya yung 10 doon sa 1,000. Naintindihan niyo po yun? Anong tawag niyo sa taong yun? Siraulo. Ipinagpalit yung malaking halaga sa barya. Ganyan po ang kalagayan ng maraming tao. Yung ikaw, inuuna mo yung trabaho pagkalinggo, pinagpalit mo sa barya ang ating Diyos. Yung ikaw, hindi mo ibinigay yung para sa Diyos, kinuha mo yung para sa Diyos, ipinagpalit mo sa barya ang kanyang pagka-Diyos.
So makikita po natin, hindi ka pwedeng mag-priority ng isang bagay na hindi ka nasisiyahan. Amen. You will never prioritize anything kung hindi ka talaga masaya. May nabalitaan po ako, yung babae, iniwan ang kanyang pamilya, iniwan ang kanyang mga anak, iniwan ang kanyang asawa, sumama sa kanyang kalaguyo. Dun sa kwentong yon, makikita po natin, ang priority ng babae yung kanyang kalaguyo. Tama. Bakit pinariority niya yung kalaguyo niya? Kasi dun sa kanyang mga anak, puro hirap yung nararanasan niya. Dun sa kanyang asawa, puro problema. Dun sa kanyang kalaguyo, puro sarap. Yan po ang ilustrasyon po ng kasalanan at ng Diyos. Sa Diyos, pag inuna mo ang Diyos, natural, mahihirapan ka. But you will enjoy your life. Amen. Pero pag kasalanan ang pinariority mo, sa una ka lang yan, paliligayahin. Pero iiwanan kanyang luhaan. Sabi po ng Proverbs chapter 5, mag-ingat ka sa babaeng tumutulo ang laway. At naghihintay doon sa pintuan ng iyong bahay, sapagkat ang dulo niyaon ay kapaitan. Pag kinain mo daw yung babae, sabi dun sa kwento, sa Proverbs, pag kinain mo daw yung kanyang iniaalok na pulot, matamis yan. Pero pag pumunta na yan sa iyong tiyan, yan ay magdudulot ng kapaitan. Yun po ang simbolo na pinapriority ng mga tawang kasalanan kesa sa Diyos. So mga minamahal, listen very carefully. Isang napakalaking problema sa buhay ng tao pag siya po'y hindi pa po ligtas. Dahil kung ligtas ka na, naiintindihan mo na walang kapalit si Jesus. Amen. Alam mo na pag may problema ka, hindi kayang solusyonan ng marami mong pera yung problema mo. Tanging si Jesus lamang ang makakasolve ng iyong problema. Tanging ang Diyos lamang ang kayang magpagaling ng iyong karamdaman. Hindi yung pera mo. Kaya nga po meron pong sulat ang Diyos. Sa 1 Timothy chapter 6, pakibuksan. 1 Timothy chapter 6. Gising pa ba kayo? Verse 6. Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Yung pala daw pong gumagawa tayo ng gawain ng Diyos, gawain banal na merong kasiyahan, doon lang po merong malaking kapakinabangan. Yung palang ikaw ay gumagawa ng kalooban ng Diyos, sumasamba ka, nakikinig ka, nagbabasa ka ng Bible, hindi ka nasisiyahan, wala kang pakinabang na napapala. Naintindihan niyo yon? So, ibig sabihin, mga kapatid, yung tayo po'y naglilingkod sa Diyos, sumasamba tayo na may kagalakan, yun daw po yung may kwentang buhay. Bakit? Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Yung pong ang mga tao, ang kanilang kasiyahan po, pag sila'y tumatanggap lang ng blessing, kawawa po sila. Bakit? Kasi walang kwenta po yung kagalakan nila. Wala pong bagay na atin pong kaampin sa mundong ito na madadala natin sa kabilang buhay. Yun po yung puntos. And in verse 8, ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masiyahan na tayo doon. Ano sa amin ng Panginoon? Meron kang pagkain, meron ka pang inumin, meron ka pang damit, masiyahan ka na doon. Pero ang problema, ito, and this is reality. Datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal
at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Kaya totoo po, mas mapalad po yung taong ang kanyang kayamanan ay espiritual. Bakit? Dahil kung ang iyong kayamanan, pera, kotse, baka kinahold up na, nanakawan ka na, o dahil lang iyong kayamanan, pinatay ka na. Naintindihan po yan ng mga anak ng Diyos. But the problem, hindi lahat ng tao ay nakakaintindi ng salita ng Diyos. Hanggang ngayon, mas mahalaga pa rin ang pera sa kanila kesa sa Panginoong Hesus. Verse 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Kaya pala may mga taong meron na, may kotse na, meron ng pera, sikat na, may kapangyarihan na, bakit malungkot pa rin? Kasi sila ay nahook ni Satanas. Pakinggan niyo po itong statement na inilagay ko dito sa aking lesson. Loving Satan or worshiping Satan is making earthly treasure your priority. Okay, sa Tagalog, pag ang prioridad mo ay material na bagay, ang kasiyahan mo ay material na bagay, yung mga bagay na temporal, lumilipas, nawawala, naglalaho, pag tayo kasama, then you are worshiping Satan. Pastor, paano yun? May dumating na bigas. Okay, tanong. Kanino ka nasiyahan? Doon sa bigas o doon sa Diyos na nagbigay ng bigas? Lahat ba ng taong tumanggap ng relief nagpasalamat sa Diyos? Yung iba nga nagreklamo pa eh. Ito lang. Akala mo may patago sa gobyerno. Amen. Anong sabi ng Diyos? Kung ano yung meron, pasalamatan mo. At kung ano yung wala, humingi ka sa Diyos. Huwag kang umasa sa tao. Dahil mabibigo ka lang pag sa tao ka umasa. Bakit? Kasi, intay ka ng intay, asa ka ng asa, sa Diyos ka umasa, dahil ang Diyos hindi pa asa. Amen. Nakakalungkot. Napakaraming mga tao po ay alipin ni Satanas sa ganito pong kalalagayan. Alam niyo po ba sa Biblia that the third temptation of Jesus Christ is the earthly treasure? Anong sabi ni Satan? Nakikita mo ba lahat ng mga yan? Ibibigay ko lahat yan sa'yo. Magiging mayaman ka. Lahat meron ka. Sambahin mo lang ako. Kaya yung mga tao pong nabubuhay po sa mga material na bagay, they have power, they have authority, because they have money. They are worshiping Satan. Mga kapatid, kung ikaw ay ligtas na at minsan pinariority mo ang material na bagay, ikaw ay natutukso pa ni Satanas. Sa totoo na, ikinuwento po yun mga minamahal para maging lesson sa atin. Pero nakakalungkot, wala tayong panahon, wala tayong kagalakan para tanggapin yung katotohanan. Hello po, good morning po. Tuloy po kayo, paupuin niyo si brother at makasama siya sa ating pagsamba ngayong umaga. Okay. So tuloy ko po yung ayun. So Brad, we are in the online streaming right now. So just stay and sit and hear the word of God. So merong verse sa Bible na meron pong tatlong klase ng lupa. Yung lupa ay simbolo ng tao. Yung klase ng tao. Meron pong natanim sa batuhan, may natanim sa tabi ng daan, may natanim sa dawagan. Yan ay matatagpuan sa Matthew chapter 13. Wala na lang akong time para basahin, but
let me tell you the message of that. Ang ibig sabihin po nun, sa pangangaral ng salita ng Diyos, tanyo ha, sa pangangaral ng salita ng Diyos, hindi pare-pareho ang tao. Merong tuwan-tuwa, meron namang nagagalit, meron namang bless na bless, meron namang iniwan ang lahat ng bagay para lamang sa Panginoon. Amen. Yung natanim sa batuhan, natanim po dun sa tabi ng daan, nakinig ng salita ng Diyos, nakipagchismisan, sinabi, nakausap, garni-garni, huwag kang magpaniwala dyan, naniwala naman dun sa tao agad. Oo nga, garni-gayo-gayon. So, hindi naniwala sa Diyos. Natanim sa tabi ng daan, tinuka ng ibon. That is the message. Pangalawa, yung batuhan. Sumibol. Sayang, sumibol. Kaso nga lang, parang kabuti, sayang nakabuti, sumibol pa'y sa tae. Sumibol din ang problema sa batuhan. Kaya ngayon, hindi lumago. Hindi lumaki yung pong halaman. At yung pangatlo, natanim sa ilalim o masukal na lugar sa dawagan. Dahil maraming sukal, yung mga baging sumaliboy-boy na sa kanya, hindi po lumaki yung halaman. Ang gusto kong puntusin po, yung ikatlong lupa na tinukoy po doon, sila po yung mga taong may pananampalataya daw sa Diyos, pero nung pinag-usapan na ang pera, abay, teka muna, ibang usapan na yan. So dahil ng daya ng kayamanan, sabi ng Bible, because of the deceit of this world and the worldly lust, yung pera, yung tukso ng sanglibutang ito, kaya hindi lumago yung halaman dahil mas inuna niya ang mundong ito. Ngunit, yung mabuting lupa na patanim ang salita ng Diyos. At dahil mabuting lupa, nagahukan, natamnan ng maayos, nadiligan, naalagaan, tumubo at nagbunga, may tig-30, may tig-6 at may tig-100. Mga kapatid, simple lang po. Number 1, hindi mo pwedeng unahin ang Diyos kung hindi ka nasisihan sa Diyos. Ako po, ang personal testimony ko po, bega nga dati ako ay babaero. Bega nung ako'y nakakilala sa Panginoon, mas naramdaman ko na mas magbibigay sa akin ng kasiyahan ang Diyos kaysa sa babae. Bakit? Kasi nung nakilala ko si Jesus, tumigil na ako sa panchichiks at panliligaw ng kung sino-sino at pakikipagsayawan. Bakit? Kasi mas masaya ako sa Diyos. Mas masaya ako kay Jesus. Si Jesus ang buhay ko. Si Jesus yung source ng saya sa puso ko na hindi makita ng mga tao. Kaya nga po may kanta po, and I am blessed dito po sa awitin pong ito. When the world looks upon me, I struggle alone. They say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessing on me. Alam niyo po, ang blessing magsisimula sa kaligtasan. Hanggat ang tao hindi pa naliligtas, kahit pa po yan pera, ika nga, blessing, hindi po yan nagiging blessing, nagiging curse. Nabalitaan niyo po ba sa TV? Pagkatanggap ng ayuda na 6,500, anong ginawa? Bumili ng shabu. Alam niyo, magalit na ang magagalit sa akin. Pero hindi talaga deserving tumanggap ng blessing. Yung mga taong pag tumanggap ng blessing, sarili lang yung iniisip niya. Yung bibili ng alak, bibili ng sagarilyo, magsusugal, they are not worthy of God's blessing. Magalit na yung mga taong naglalasing, nagiinom, gumagawa ng masama. Bakit? Sa Diyos galing yun eh. Hindi naman yun sa government nang galing.
Sabi niyang John 3:27, maliban ang ipagkaloob ng langit, hindi magkakaroon ng tao. Everything that we have in this life, it is from God. Amen. Huwag mong sasabihin, kaya meron ka, nagtrabaho ka, kaya meron ka dahil magaling ka. No way! Everything that you have in this world, it is blessing from God. Pero ang problema lang sa mga tao, they don't know God. Ang alam nila, sila yung magaling, sila ang Diyos. I am the captain of my own ship. Pero pag namatay naman, nakakalungkot, haharap sa Diyos. Maraming tao, akala nila sila yung nasusunod, sila yung hari sa buhay nila, pero pag namatay sila, doon lang nila masasabing, hindi pala ako ang hari. Diyos pala ang hari. Kaya ano sabi ng Bible? Lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Maging yung mga nasa impyerno, maging yung mga namatay na, maging yung mga nasa langit, lahat ng tuhod, kung ikay may tuhod, sasamba ka sa Panginoon. Ang nakakalungkot lang, kikilalanin po ng iba si Jesus na sa impyerno na. Bakit? Because tomorrow is too late for them. Masaya pa rin hanggang ngayon sa kasalanan, may pleasure sa kasalanan. Kaya nga po, pag ikaw ay naligtas, tandaan mo ito, ang tunay na kaligtasan, hindi ka lamang dadalhin ng Diyos sa langit. Ang kaligtasan, aalisin ng Diyos yung kasayahan mo sa kasalanan. He will take the pleasure of sin in the cross. Kaya pag ikaw ay sumampalataya sa Kanya, at tunay yung pananampalataya mo sa Kanya, yung mga kasalanan mong ginagawa, yan ay magiging kamuhi-muhi sa iyong sarili. Magiging kasuklam-suklam yung mga kasalanan mong ginagawa. Kaya ngayon, bakit hindi mo na siya babalikan? Kasi nga, nasusuklam ka na doon. At nakikita mo na ngayon, yung halaga ni Jesus sa buhay mo, na siya ay Diyos, namatay para sa atin, iniligtas niya tayo doon sa tiyak na kapahamakan. Kaya, hindi ko pwedeng sabihin ang tao, ligtas na, basta siya'y nagtaas ng kamay, sumampalataya, tapos nung sumunod na linggo, hindi na kasimba. Bakit? Kasi nasa tungitan. Nasa kalayawan. Nasa kasalanan. Imposible. Lahat ng iniligtas ng Diyos, hindi na muling gumawa ng kasalanan. Bagaman tayo ay hindi perpekto, nagkakasala pa rin tayo. Pero iba na po yung nabubuhay sa katwiran kesa sa kasalanan. Bakit ang tao hindi makasimba tuwing linggo? Kasi inuuna nila ang kalayawan at kasalanan. Amen. May nakausap ako Pastor. Well, yan yung paniniwala nyo Sa amin kasi, kung kailan namin gustong sumimba, sisimba kami. Sabi ko, edi ang Diyos nyo pala sunod-sunuran sa inyo. Bakit? Paano mo nasabi? Imagine nyo, ikaw ang nag-utos ang Diyos, pero ikaw pa rin nasunod kung kailan mo gustong sumamba. Ganun ba ang tunay na Diyos? Ang tunay na Diyos, pag sinabi ng Diyos sumamba ka, abay hindi madali sa iyong hindi sumamba. Matatakot ka sa Kanya. Bakit hindi ka natatakot sa Diyos mo? Kasi ang Diyos mo, yung Diyos na binubuhat, yung Diyos ng sarili mo, o ikaw mismo ang Diyos mo. Ikaw ang nasusunod. Sabi sa akin, iba-iba daw tayo ng paniniwala. Tama. Iba-iba tayo ng paniniwala. Pero pag mali ang iyong paniniwala, I'm sorry to say, hindi ka pupunta sa langit. Dahil meron lamang isang paniniwala na magdadala sa iyo papunta sa langit. Ano yon? Ikaw ay makasalanan, wala kang pag-asa, wala kang pag-asa sa iyong sarili, kahit magsimba ka araw-araw, basahin mo ang Biblia, kainin mo pa ang Biblia, lahat gawin mo. Hindi ka maliligtas. Kailangan mo lang gawin, sumuko ka kay Jesus, tanggapin mo bilang ikay makasalanan. At ang sabi ng Diyos, ililigtas ka niya, bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Kaya ako naniniwala. Kaya ito binigyan kong diin ngayong umaga. Paano mo mapoprioritize ang Diyos? Hindi nga siya ang kasayahan mo. Di ba? So, paano mo siya mapopriority? Nilagay ko po dito,
Sa isang mag-asawa, ang tanong ko, bakit ang lalaki, o minsan si babae, hindi naman kasi laging si lalaki lang ang nanloloko eh. Meron ding babae. Amen. Dahil lahat ng tao manloloko. Lahat ng tao makasalanan. Ang tanong ko ganito, bakit si babae o si lalaki humahanap ng iba? Nilagay ko rin dito yung sagot. Ewan ko kung yun din yung sagot ninyo. Nilagay ko dito kasi hindi na siya masaya sa kanyang asawa. Tama ba yon? Bakit? Meron na silang away, lagi na silang nagbabangayan, tapos yung asawa niya papangit na ng papangit, palumba na ng palumba, pataba na ng pataba, amoy ng paksiw, ano ba yan? Samantalang yung nanunukso sa kanya, wow, mabango, laging naka-make up. So yung pleasure ngayon, magdadivert doon sa mas maganda. Tama? Kaya napakarami ngayong wasak na tahanan. Sinira ni Satanas. Bakit? Kasi ang pundasyon ng pamilya, yung sarili nila, hindi ang Diyos na mag-guide sa atin para magtagumpay sa lalang ng dyablo. So bakit nanloloko si lalaki? Kasi hindi na siya masaya. Bakit ikaw hindi mo magawang magsimba tuwing linggo? Wala ka ba talagang oras? Nakakalungkot. Walang time sa Diyos, pero sa bingguhan, maghapon, magdamag, kulang pa. Amen? May mga taong sa bisyo, sa kalayawan, sa pagdodota, sa paghit-hit, o kung ano man yung kalayawan at kasalanan sa harapan ng Diyos, sila hindi po nila nakikita yung oras. Bakit? Nag-e-enjoy sila eh. Amen? Pag ikaw masaya sa Panginoon, hindi mo sasabihin mahaba ang preaching ni Pastor. Bitin ang preaching ni Pastor. Amen? Bakit? Kasi iba pong magpasaya ang Diyos. Puso ang pinasasaya ng Diyos, hindi po ang laman. Ay ang mundong ito, o pag mapera ka, saglit lang pasasayahin yung puso mo. Pag kumain ka, o mabubusog ka, nasan yung saya? Pero pag ikaw ay sumunod, hinanap mo ang Diyos, doon mo masusumpungan yung tunay na kasayahan sa buhay. So maliwanag po, for where your heart is, there will be for where your treasure is, for where your happiness is, there will be your heart also. Ipaprioritize mo kung saan ka masaya. How many percent dito po sa lugar ng Tabangaw, ang Diyos ang kanilang kasiyahan? Baka nga po dun sa umaatin every Sunday baka marami pa dun maalis Bakit? Hindi porke kinag-church tuwing linggo, Diyos ang iyong priority. Pag-uusapan natin yung pangalawa. Dahil may mga taong akala mo maka-Diyos, hindi pala. Number 2, not only there is a pleasure for God. Number 2, merong prohibitions of God. Pag sinabing prohibition, meron siyang mga ipinagbabawal. Amen? Amen. Ngayon, marami pong bawal ngayon. Bawal kung lumabas na walang mask. Tama ba ako, Brad? Bawal ngayon ang magkaangkas sa motor. Huhulihin ka. Amen? Ang dami ngayong bawal. Bakit ginawa yung batas na yan? Para tayo ay mapabuti. Amen? So, ang batas, ginawa, hindi lang tayo para pagbawalan. Para Diyos, meron siyang batas sa kanyang mga anak. At kung ikaw ay anak ng Diyos, dapat alam mo yung kanyang mga batas. Chapter 6, verse 1. Ang ganda po nito. Matthew chapter 6, verse 1. Okay. Nilagay ko po dito sa aking puntos, mag-ingat kayo na huwag kayong magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit.
Kaya nga, pag ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan upang sila ay mga kapuri sa mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila ganti. Verse 3, Datapat pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Letter A nilagay ko po. Bakit po sinabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng ganyang bagay? Ano ba yung ginagawa dito? Explain ko lang ng konti for the sake ng ating pag-aaral. Ang mga Pariseo noon, pag sila'y nagbigay, tumutugtog sila ng pakakak. Yung trumpet, halimbawa, magbibigay sila. Okay, may pulube. Anong gagawin nila? Magbibigay. Pagbigay nilang gayon, tan. Grabe, nagbigay siya eh. So ngayon, ipinapaalam niya dun sa mga taong nagbigay siya. Nakakatuwa si President Duterte. Marami daw ang gustong magbigay sa kanya ng pondo. Kaya sabi ni Duterte, kung talagang gusto niyo magbigay, kayo nang magbigay. Amen? Huwag na kayong magpasikatan. Huwag na tayong maghanap ng atin. Ang isipin natin, paano masusolusyonan ang problema ng bansang ito? Huwag na natin gamitin ito para maging bida ang sino man sa atin. At nakakalungkot, maraming Kristiyano. There are so many Christian in this world. Akala mo tunay na Kristiyano, hindi pala. Bakit? Dahil pag gumawa, gusto pang ipakita sa iba. Hindi po natutuwa ang Diyos. God prohibited na pag ikaw ay gumawa, huwag mo nang ipaalam sa iba. Bakit? Kasi pag ginagawa mo yan para sa tao, ang dulo pa rin yan, sarili. Amen. Halimbawa, nagbigay ka, tapos nag-selfie ka, nagbigay ako. Meron ako napanood nag-selfie, nagbigay sa pulubi, pinamoy pagkatapos mag-selfie. O, ano ibig sabihin nun? Pakitang tao lang. Amen. Kaya yung mga tunay na tumutulong, malalaman mo kung tunay kang naglingkod sa Diyos. Pagkatapos mong gawin yung bagay na yun, ikaw ba'y nasiyahan? Ano? Pag ikaw ay gumawa ng kalooban ng Diyos, sino ba yung magre-reward sa'yo? Di ba ang Diyos? At ang una niyang reward ganito. Di ba pag gumawa naman tayo, tumulong tayo, at ang tunay na pagtulong, hindi tayo humihingi ng kapalit. Amen? Kaya ka naging channel of blessing because you believe that God is your God, that who is able to give you that blessing, kaya naibigay mo din. Hindi ikaw, kundi nagbigay nun. Pinadaan lang sa iyo. Amen? So pag ginawa mo ito, nagbigay ka, then sasabihin mo, Lord, salamat po, binigyan mo ako ng blessing. Nakakatuwa pong tumulong sa nangangailangan. Pag ikaw ay natuwa sa iyong ginawa, tandaan mo ito, yan ang tunay na paggawa ng mabuti, paglilingkod sa Diyos. Pero yung ikinaghihintay ng palakpak, naghihintay ka ng likes, naghihintay ka ng kung ano-ano, then you are not serving the Lord. You are serving yourself. Gusto mo, purihin ka ng tao. Gusto mo, purihin ka ng iba. Kaya mong ang Diyos ang pumuri sa iyo. Dahil ang Diyos, pagka siya ang pumuri, yon ang tunay na kapurihan. Bakit? Kasi ang tao naman, pupurihin ka kahit naman pagtalikod nila, sisiraan ka. Amen? Ang daming taong ganyan, pupuri-purihin ka, pero pagtalikod naman, sisiraan ka. E di mas magaling pa po yung ngayon, sabihin na yung totoo sa iyo, at pagkatapos naman, ikaw naman ay kanyang tunay na kaibigan. Madaya kasi si Satanas Akala mo, totoo, yung pala hindi. Letter A, seeking people's applause. So, humahanap ng papuri ng tao. Wag po natin gagawin yan. In chapter 6 verse 1, sa pagbibigay ng limos, sa chapter 6 verse 5, sa pananalangin, tinukoy dyan, pagka kayo nananalangin, anong gagawin nyo? Pumasok ka sa iyong silid, at pag nakapasok ka na, isarado mo, at doon ka manalangin sa Diyos na nasa langit at gagantihan ka na. Marami. Kala mo'y banal na banal.
Nagpo-prosesyon pa. Bit yung kanilang santo. Bit yung kanilang Diyos. Magalit na po kayo sa akin. Pero ito po ay salita ng Diyos. Bit yung kanilang sinasamba. Nahulog pa. Napanood ko. Nabasag. Pambira. Saan ka naman nakakita yung sinasamba mo nabasag? Sa Bible po, ang Diyos ang bumabasag. Ang Diyos ang bumubuhat. Ang Diyos ang siya ang nagbe-bless sa atin. Siya yung naglilinis sa atin. Hindi po yung, kung hindi mo linisan hindi matatanggal ang gabok. Bakit maraming tao hanggang ngayon, sila ay malayo sa Diyos dahil hindi tunay na Diyos ang kanilang sinasamba. Kaya yung mga nagpo-prosesyon, sinabi na ang bawal Katitigas ng ulo. Akala mo naman kalaki ng pananampalataya. Listen very carefully. Ang tunay na pananampalataya, sumasang-ayon sa katwiran ng Diyos, hindi dun sa mukha lamang banal. Amen? Nagprosesyon pa rin. Sinabi na nga bawal lumabas. Amen? Pwede mo namang gawing manalangin sa iyong bahay O kung gusto nyo sama-sama kayo, may paraan. O mag-live streaming kayo, hindi sama-sama kayong manalangin. Kagaya po ngayon. May tumawag sa akin, Pastor, nakakapasok naman dyan sa Tabangaw. Itong aking anak ay gustong sumamba. Sabi ko, ang tunay po kasing pananampalataya, marunong din pong sumunod sa batas. Amen? Hindi naman pinagbawal ang sumamba. Ngayon lang naman to Pagkatapos naman ito, pwede na ulit. Amen? Sabi ko, sa April na po kayo pumunta. So, may mga taong hindi naunawaan yung pagpipray, dapat gawin niya ng lihim. Alam niyo, kagabi nakapanood ako ng isang pelikula, I'm so blessed. Kung meron kang lugar na pwedeng gawing prayer cell o yung prayer room, maglagay ka huwag mo nang lagyan ng santo ninyo, huwag mo nang lagyan ng kung ano-ano. Ilagay mo yung tamang prayer. Doon ka luluho, doon ka mananalangin, and ask God for a blessing. Ano sabi ng Diyos? Sinong ama na pag humingi sa kanyang anak ng tinapay, bibigyan niya ng bato? Ikaw ba, Brad, pag humingi ang iyong anak, bibigyan mo ng bato yung iyong anak? O kain? Ayan sabi ng Diyos, kayo nga, bagaman masasama, totoo naman, masama naman talaga tayo, makasalanan tayo, amen? Sabi ng Panginoon, kayo nga, bagaman masasama, hindi nyo kayang gawin yun sa inyong anak. Yung bibigyan nyo ng bato, yung inyong anak, bagaman kayo masasama, ako pa bang Diyos na mahabagin? Kung tunay kang hihingi sa akin, huwag mo nang padaanin sa Facebook, amen? Huwag mo nang hintayin yung suporta ng gobyerno. Baka na-delayed lang. Huwag ka munang humatol. Huwag ka munang umusga. Ang unahin mo, yung hanapin ang kanyang katwiran. And all these things shall be added unto you. Manalangin ka. At dyan mo mapapatunayang ang Diyos ay totoo. Ang Diyos, pero siya'y totoo. Sa anumang paraan, ibibigay niya ang ating pangangailangan. Nung si Moses, kailangan niya ang Diyos sa oras na yon, siya'y papatay na ng mga tao. Sabi ng mga tao, Moses, bakit mo kami dinala dito? Para kami patayin. Bangin na yan, patatalunin mo kami dyan. Sabi ni Moses, Panginoon, ikaw naman ang nag-guide sa akin dito. Talagang alam mo na dagat na ang sunod dito. I believe, alam ng Diyos na dagat na ang pupuntahan nila Moses. Bakit sila doon pinapunta? Kasi alam ng Diyos na hahawiin niya yung dagat dahil doon daraan ang kanyang mga anak. Ang Diyos ang gagawa ng paraan sa mga bagay na hindi mo kayang gawin. God will make a way. God will make a way. If you are a children of God, God will make a way. Sa totoo na po, hindi ko po ito sasabihin dahil nagrereklamo kami. I am saying this because I am praising God. Because my God is the God who provides our need. Amen.
32 days of lockdown, I think 33. Wala po kaming tinanggap from the government, kundi po yung galing sa Shell. Well, hindi galing sa government yon. Tumanggap po kami ng gulay. We are so thankful. So kung may magbigay sa amin, salamat. Bakit? Kasi ang amin pong provider, hindi po ang government. Ang Diyos na mayaman sa lahat. Amen? Amen. Kaya yung iba frustrated, alam niyo kung bakit? Kasi umasa na sa gobyerno. Amen? Eh walang natanggap. Kaya, para hindi ka ma-frustrate, huwag kang umasa doon sa mga taong hindi dapat mong asahan. Ano ang sabi ng Jeremiah? Sumpay ng taong tumitiwala sa tao at ginagawang laman ng kanyang bisig. Ano ibig sabihin? Ang tao, doon tumitiwala sa kanyang kapwa. Parang ganun na rin po yun, tumitiwala tayo sa government. Eh tao lang ang mga yan. Amen? May kahinaan ng mga yan. Totoo po yun. Hindi natin alam ang kalakaran po nila ngayon. Merong nakapost ngayon sa Facebook. Ako naniniwala, may point doon. Galing sa government, 8,000. Idimot gaygar, naging 5,000. Inabot ng pagdating doon sa mamayan, 5,000 na lang. Simula 5,000. Sabi ni Duterte, sabi ko, 5,000, hindi 5,000. Ay magtatanong. Bagaman nagagamit ko yun kasi nakikita ko, viral, trending. Pero mga kabatid, kung ikay tunay na mananampalataya, huwag kang umasa sa tao. Umasa ka sa Diyos na nagbibigay ng tunay na pagpapala. Isang verse sa Timothy. Pakibuksan ng Timothy. Ito ang maganda. Chapter 6. Verse 14. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. Yung bang pag ikaw ay gumagawa ng katwiran ng Diyos, ang tao walang masasabi sa iyo. Amen? Yun ang ibig sabihin nun. Na sa kanyang kapanahunan ay ipahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao o makikita man, sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan. Siya nawa, verse 17. Ang mayayaman sa sanglibutang ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Mga minamahal, huwag tayong umasa sa mayaman. Umasa tayo sa tunay na mayaman. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 8 verse 9, nalalaman nyo rin naman ito na si Kristo, bagaman siya'y mayaman, siya'y nagpakadukha upang sa kanyang karukhaan magsiyaman tayo. Alam nyo, tunay na kayamanan, hindi pera. Ang tunay na kayamanan yung meron kang pananampalataya sa Diyos. Meron kang pananampalataya sa Diyos. Alam nyo, kami pong mag-asawa, wala po kaming trabaho. Wala pa naman pong lockdown, wala na rin po kaming trabaho. Umaasa lang kami sa Diyos. Kami po'y umaasa sa limos at awa ng Diyos. Dahil kami po ay mga dukha sa harapan ng Panginoon. And by the grace of God, kahit wala po kami, nagagawa pa po naming tumulong sa biyaya ng Panginoon. Bakit? Kasi hindi sa pamamagitan namin, kundi sa pamamagitan ng Diyos. Ay nakakalungkot, ang tao sarili na nga lang niya, hindi pa matulungan. Bakit? Malayo kasi sa Diyos.
So, letter B, prohibitions of God, seeking earthly treasures. Chapter 6, verse 19 to 20. Huwag kayong mga tipo ng kayamanan na kinakain ng tanga o kinakalawang o ninanakaw na mga magnanakaw, kundi ang inyong tipunin ay kayamanan doon sa langit. Only one life, so soon it will pass. Only was done for Christ will last. Sa Tagalog, ang buhay natin isa lamang, napakaiksi pa. Yung ginawa natin alang-alang kay Kristo, yun lang po ang may halaga. Amen. Pero yung tao ka, puro ang nanap mo ay pera, paano ka magkakaroon ng magandang bahay, magandang kotse, kalayawan, ikaw ay magiging angat sa iba, pag puro yan ang inatupag mo, I'm sorry to say, empty ka pagdating sa harapan ng Diyos. Pwede bang ang Kristiyano unahin ang material na bagay? Oo naman. Pag ang Kristiyano nakakagastos ng malaki para sa ibang bagay, hindi na ibibigay ang para sa Diyos, simple lang. Mas mahalaga sa iyo ang material na bagay kesa sa Panginoon. And that is a kind of worship kay Satanas. In fasting. Ito, maganda ito. Alam niyo, sabi po ng Bible, pag ikay mag-aayuno, huwag mong ipakitang masama ang iyong mukha. Huwag mong ipakitang nag-aayuno ka. Hilamusan mo ang iyong mukha. At huwag mong ipalam sa kanila na fasting ka. Ipakita mo sa kanila na masaya ka, malakas ka. Yun ang puntos. So, simple lang. Ayaw ng Diyos na sa paggawa natin ng katwiran, ang ifinofront natin ay yung tayo. Hinahanap natin yung kapurihan ng tao at gusto nating tayo ang mapuri. And sana mayroong takot sa ating puso pag pinuri tayo ng tao, ganito. Pag pinuri tayo ng tao, sana nandun yung humility natin. Yung kalalagayan ng puso natin na pag pinuri tayo, ito agad yung sasabihin natin, ay biyaya lang po yan ng Diyos. Naku, kung wala po ang Diyos, hindi rin po namin yan magagawa. Amen? Yun po yung gusto ng Panginoon. Hindi yung, kagaling mo kang kumanta. Wala pa nga practice yun. Tamo yan. Gusto mong magyabang sa tao. Sana po, ang paglilingkod sa Diyos, hindi po payabangan. Ang paglilingkod po sa Diyos, pakumbabaan. Ang kaharian ng Diyos, hindi po pagalingan, pakumbabaan. Kung talagang alam mo na wala kang kabuluhan sa harapan ng Diyos, bakit ka magmamalaki? So siguro, kailangan muna nating masumpungan yung brokenness. Dapat maging durog ang puso natin sa harapan ng Diyos. Kagaya ni Apostol Pablo, sabi ni Pablo, ako'y una sa mga makasalanan. Ako ay pinuno ng mga makasalanan. Ako ang kaliit-liitan sa mga apostol. Ako ang pinakang walang kwenta sa kanila. Sana ganyan din po yung marinig natin sa bawat isa. So may mga prohibitions. Meron pa rin diyang prohibitions. Verse 25. Seeking physical need more than spiritual need. Ano sabi ng binasa natin? Huwag kayong mga balisa sa inyong kakanin o inyong iinumin. Masdan ninyo ang ibon sa langit. Hindi sila nagsisigapas o nagtitipon man sa mga bangan, ngunit sila'y pinakakain ng inyong Ama sa langit. Wariin ninyo ang mga liryo sa parang, na sila'y nadadamitan ng magagandang kulay. Na kahit si Solomon, sabi ng Bible, hindi po nagdamit ng kasing ganda ng mga halaman sa parang. Kinabukasan, igagatong lamang sa kalan. Kayo pagang hindi pagpalain ng Diyos.
kayong mga anak niya. Ano yung puntos? Hanapin muna natin ang Diyos, ang spiritual, yung pagkain ng kaluluwa kesa sa pagkain physical. Ang sabi ni Job sa chapter 12, mas kinain ko ang salita mo higit kaysa aking pagkain. Ano ibig sabihin nun? If I'm going to ask you, gaano ka kadalas kumain? Ngayon pong lockdown, gaano ka kadalas kumain ng salita ng Diyos kesa kumain ng pagkain? Mas marami pa rin yung pagkain ng kanin. Pero bakit hindi natin baligtarin? Amen? Mas marami yung pagkain natin ng katwiran ng Diyos, ng kalooban ng Diyos, kesa sa pagkain. Sapagat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pagkain at sa pag-inom, kundi sa paggawa ng katwiran ng Diyos. Number 3, the principle of God. In verse 33, but seek ye first the kingdom of God. May dalawang prinsipyo dito na itinuro. Salamat, hindi marami. Dalawang prinsipyo lang. When we say, seek ye first the kingdom of God, ito yung prinsipyo ng Diyos. Ano? Pag sinabi nating kingdom of God, sa Bible po, ang Panginoon ay nagturo ng tungkol sa kanyang kaharian. Meron akong example dito. Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang bukirin na punong-puno ng kayamanan. Ipinagbili niya lahat ng kanyang ari-arian at binili ang lupain yaon. Ganon ang kaharian ng Diyos. Ano pa? Ang kaharian daw ng Diyos ay parang lambat na pang-isda. Inihagis mo yung lambat, pag nakuha mo na yung mga isda, ganito. Lahat ba nung nakuha mo? Okay. Hindi. Sabi ng Biblia, bakit itinula doon? Hindi lahat ng tao pupunta sa langit. Amen? Ang kaharian ng Diyos parang sa pagiging sanggol. Naintindihan niyo yung sanggol? Dependent siya sa kanyang magulang. Hindi niya kayang mabuhay na walang magulang. Walang mag-aalaga sa kanya. Amen? May nakita na ba kayong 10 months old na bata naghanap buhay na? Wala. So, itinulad niya ang kaharian ng Diyos sa mga bagay na ito. For what reason? Ito po yun. Ang kaharian ng Diyos, ayaw niyang tayo pagharian niya na tayo sunod-sunuran kahit ayaw natin. Naintindihan niyo ba po yun? Nung niligtas tayo ni Kristo, hindi po sa pilitan ang pagsunod sa kanyang kalooban. Tama ga po? So, bilang kaharian ng Diyos, hindi kagaya sa North Korea. Doon sa North Korea, ang batas doon ay batas. Bawal tumawag sa ibang bansa. Bawal kang magbanggit ng tungkol sa gobyerno na masama. Pero ang kaharian ng Diyos, hindi ganun. Ang kaharian ng Diyos ay puspos ng awa at kahabagan. Amen? Pakita ko po sa inyo. Nung ang Panginoon, may kumakatok, nung ang Panginoon ay kumain kasama, nung ang Panginoon ay kumain kasama ng mga makasalanan, sabi ng mga Eskriba at Pariseyo, bakit ikaw, Jesus, kumakain kang kasama ng mga makasalanan? Ano sabi ng Panginoong Jesus? Hindi na parito ang anak ng tao sa mga walang kasalanan, kundi sa mga makasalanan. Pag-aralan niyo ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos, hindi niya ibig ang handog, kundi ang ibig niya ay habag. Explain ko ng konti sa inyo. Sa mga nanonood ngayon, pakinggan niyo po itong mabuti.
Christ's kingdom, of course, He is the King. Tama ka po? Yung kaharian ni Kristo, siyempre siya yung hari. Tama ka po? He is the King who became a servant. Siya lang yung hari na naging alipin. Naintindihan niyo po yun? Siya lang po yung Panginoon na naglinis ng paa. Si Jesus lang naman po yung na nagsakripisyo at namatay para sa ating mga kasalanan. So gusto ko pong sabihin sa inyo, ang prinsipyo po na hanapin ang kaharian ng Diyos ganito. Makita po ninyo na kung bakit ikaw ay naging anak ng Diyos, hindi dahil ikay mabait, hindi dahil ikaw ay banal, hindi dahil ikaw ay baptist, dahil ikaw ay makasalanang kinahabagan lamang ng Diyos. Anong sabi ng John chapter 1 verse 12? Ang sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, wala tayong karapatan. Binigyan lang tayo ng karapatan. Alam niyo, kung magiging totoo lang tayo sa ating sarili, hindi tayo karapat dapat maging anak ng Diyos. Tayo po ay anak ng dyablo. Ano ba yung ibig sabihin ng anak ng dyablo? Sunod-sunuran sa dyablo, alipin ng dyablo. Kung ano yung gusto ng dyablo, yun ang ginagawa. Yun ang kaharian ng dyablo. Pero nung tayo po'y iniligtas ng Diyos, sana maramdaman po natin, siya ay bilang Diyos. Siya ay Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. And remember this word. Ayaw niyang sumusunod tayo na parang tayo ang magaling. Yun ang ibig sabihin ng seek ye first the kingdom of God. May illustration po akong inilagay dito. Remember the kingdom of the prodigal son and his father, who is the king. So ano po yung sistema? Itong si Bunso, sinabi niya sa kanyang amang hari, hindi na ako amang hari, ayoko na dito, hindi na ako masaya dito, ibigay mo na sa akin yung aking sweldo, yung aking mana. Buhay pa yung kanyang ama, hiningi na yung kanyang mana. So ano nangyari? Ginugol ng anak na bunso ang lahat ng kanyang kayamanan. Saan? Sa patutot, sa sugal, sa kalayawan, kamunduhan. Ano nangyari dun sa bunso sa kwento? Siya'y nagpasimulang mga ilangan. He start the feeling of broken-hearted. Dahil sabi niya, pambihira. Wala man lang magbigay sa akin ng pagkain. Gutom na ako. Samantalang sa bahay ng aking ama, yung aming mga katulong doon, Loriat, masarap ang pagkain. Samantalang ako, nagtitiis ng gutom. So ano nangyari? Pumunta siya dun sa point na wala na siyang pag-asa. And what happened? Nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan. Ano nangyari? Ang sabi niya, ako'y babalik sa aking ama. At sasabihin ko, hindi na ako karapat. Dapat pang tawagin mong anak. Itulad mo na lang ako na maging alipin kagaya ng iyong mga alipin. Sapagkat ako'y nagkasala sa Diyos at sa iyo. But you know what is the kingdom of God? The kingdom of God, kahit gaano tayo kamakasalanan, if you are going to humble yourself and admit you're a sinner before God, nagawa mo ang kasalanan sa harapan ng Diyos, and you are asking for forgiveness, the kingdom of God is open to you. Mga minamahal, simple lang. Pag sinabing kingdom ng Diyos, hindi tayo nagbabasa ng Biblia dahil ang Diyos natin ay terror. Hindi tayo susunod sa Diyos kasi mabagsik ang ating Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay puspos ng awa at kahabagan. Ngayon sabi ng Bible, kung parurusahan tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan, example, tatanggalin niya ang daliri natin sa bawat kasalanang nagagawa natin. Meron pa kaya tayong daliri? Sa bawat, may napanood po akong pag-aaral, nung unang panahon, kung ano yung ginawa mong kasalanan, yun din yung ibabato sa iyo.
Well, sa Bible, ganun po ang batas ng Bible eh. Sa Old Testament, ngipin sa ngipin, mata sa mata, buhay sa buhay. Kaya sabi ni President Duterte, yun daw pong gumagawa ng masama sa mga frontliner na sinasabuyan. Ano sabi ni Duterte? Gay, I'm ordering you. Sabuyan nyo rin yun. Yung kung ano yung sinaboy nila, yun din ang isaboy nyo sa kanila. Bagaman sa kingdom ng Diyos, sabi ng Diyos, huwag mong gantihan ng masama ang gumawa sa ng masama. Amen? Pero pagdating kasi sa batas, kailangan maging terror para ang tao matuto. Amen? Kaya nga po tayo, sa church, hindi po tayo sunod-sunuran sa utos, kundi tayo po'y sunod-sunuran doon sa mabuting kalooban ng Panginoon. Magkaiba po yun. So mga kapatid, the kingdom of God is full of mercy. Kahit octopus pa siguro tayo, walang matitira sa ating kamay. Sa bawat kasalanan natin. And the second principle, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Then you what? His righteousness. What is the meaning of His righteousness? Alam nyo, minsan gumagawa tayo ng katwiran, hindi katwiran ng Diyos. Katwiran natin. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Pag inaway tayo, ang katwiran natin gaganti tayo. Tama? Abay, sinuntok. That is not the righteousness of God. The righteousness of God is this. Pag ginawang ka ng masama, gawan mo siya ng mabuti. Amen. Alam niyo kung kaninong katwiran yun? Katwiran ni Jesus Christ. Nung siya'y dinuduraan sa muka, nung siya po ay bago ipako sa krus, siya'y pinutungan ng turo ng tinik, hinampas, sinampal, binugbog, lahat ng masama ginawa sa kanya. My question is, gumanti ba si Jesus? Gumanti ba siya? Ano yung ginawa ni Jesus? Siya'y dumalangin sa Ama at ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Anong ginanti ni Jesus? Kabutihan. Kagabi, napanood ko yung pelikulang War Room. Ang gandang pelikula. Nung una, yung babae, inaaway yung kanyang asawa. Dahil yung kanyang asawa tumitingin sa iba. Nakikita niyang tumitingin pa sa iba. Hindi sila ang priority ng kanilang asawa. Pero sila yung Christian sila. Sila ay nag-church sila. Pero ang conflict doon ganito. Hindi ginagawa ng babae yung katwiran ng Diyos. Binubunganga niya yung kanyang asawa, minumura niya. Sa kanyang sariling paraan, sinusolve niya ang problema niya. Pero, may dumating na isang matanda sa buhay ng babae at ang sabi, hindi yung asawa mo ang kalaban mo. Hindi kalaban mo yung pamilya mo. Ang tunay mong kalaban, yung diablo na sumisira ng inyong pamilya. Yung sisira ng marriage nyo na magsasabi ng kung ano-ano para mawasa kayo. Ipag-pray mo. Hanapin mo yung salita ng Diyos, yung pangako ng Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. And you know what? Ginawa ng babae. Napatunayan niyang nanloko sa kanya yung kanyang asawa. Ipinaghain niya, pinaglingkuran niya. At ang sabi ng lalaki, bakit mo ito ginagawa? Samantalang alam mo na niloko kita. Bakit? May nag-text dun sa babae na picturean pa na meron siyang kadate na iba. Napakasakit dun, Kuya Eddie. Pero, ang nakakatuwa, dun sa buhay po ng babae, natutunan niyang tanggapin yung katwiran ng Diyos na huwag maging kasiyahan niya yung kanyang asawa, yung kanyang anak, yung mga bagay na meron sila, kundi ang maging kasayahan niya ay si Jesus. Si Jesus ang maging sentro ng buhay niya. And you know what? Pinalayas niya ang demonyo sa kanilang tahanan. Pinalayas niya, ang sabi niya, wala kang puwang dito. Kami ay pag-aaral ni Jesus. Si Jesus ang hari sa bahay na ito. Wala kang puwang dito. In Jesus' name, lumayas ka. Sabi nung pelikula. And you know what happened? Nawala ng trabaho yung asawa. Nagsimula na yung kanyang asawa ay ma-broken hearted. At makita niya ang gawa ng Diyos sa buhay niya. Unti-unti rin po yung lalaki
nagpakumbaba. Nakita niya yung kanyang mga kasalanan, his unworthiness. Nagkaroon sila ng forgiveness sa isa't isa. Nagkapatawaran sila sa isa't isa. At ipinagpray nila ang trabaho ng kanyang asawa. And you know what? Nakabalik ulit siya sa kanyang trabaho. Binless sila ng Panginoon sa family. Ipinrovide ang kanilang pangangailangan. Kasi umuupa sila ng bahay, kinuha yung kotse, kinuha yung mga gamit niya dahil nagtatrabaho siya sa company. Pero, ibinalik uli ng Panginoon sa kanya. So, when we say, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, huwag po nating gantihan ng masama ang gumawa sa atin ng masama. Pag may masama pong pumasok sa isip natin, palayasin natin. Pag may nasabi na tayong masama, sampalin natin ang ating bibig. Disiplinahin natin ang ating sarili para tayo'y maging katwiran sa harapan ng Diyos. Mga minamahal, isang katwirang inilagay dito ng Panginoon before we proceed to the fourth point and the last point. Sabi ng Panginoon, balisang-balisa yung mga tao. Sabi ng mga tao, lockdown ngayon. Saan kami kukuha ng pagkain? Saan kami kukuha ng inumin? Sabi ng Panginoon, masdanin niyo ang ibon sa langit. So ano yung katwiran dito ng Diyos? Ang katwiran ng Diyos ganito, hindi niya sinabing maging ibon ka. Tama ga po? Nung sinabi ko to sa tatay ko dati, nagalit sa akin eh. Sabi ko, Papa, hindi natin kailangan araw ng linggo itong trabaho. Tingnan niyo po ang ibon sa langit. Wala nga silang trabaho buong linggo, pinapakain sila ng ama. Nagalit sa akin. Eh bakit? Hindi niya naiintindihan yung puntos ko. Hindi ko naman sinabing maging ibon tayo. Hindi ko naman sinabing gumaya na tayo sa ibon. Ang ibig sabihin lang ng Panginoon, yung ibon nga hindi nagtatrabaho, pinakakain ng Diyos. Ang katwiran ng Diyos ganito, ikaw pa bagang sumusunod sa aking kalooban, ikaw ba na may pagkukulangin ko? Salamat po sa gitna ng preaching ko, may kumatok sa amin. Nakita ko may isda at bigas. Saan galing yun? Galing yun sa Diyos. Amen? Amen. Ako'y naniniwala na pag humingi ka sa Diyos, gagamit siya. Bibigyan kanya ng paraan. Bubuksan niya yung mga daanan para yung pangangailangan mo, ibigay ng Diyos. Ano lang yung kailangan mong gawin? Unahin mo muna yung kanyang katwiran. Huwag ka muna magreklamo, huwag ka munang magmurmur, huwag ka munang ngumusmus, huwag mo munang sisihin ang gobyerno, huwag ka puro palamura. Ang unahin mo muna, magtiwala ka sa Diyos at ang Diyos ang magbibigay ng pagpapala sa iyo. Number 4. The providence of God. Pag sinabi nating providence, ito yung blessing na ibinibigay ng Diyos. So, sabi dyan, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, tingnan niyo po ha, ano yung all doon? May kasama ba yung laptop? Mali. Pag sinabi natin all these things, ang tinutukoy doon mga kapatid, yung nandun sa verse 25, yung pagkain, yung inumin, yung damit. Pagdating sa Timothy, pag meron kayong inumin, may damit kayo, may tahanan kayo, masiyahan na kayo doon. Huwag mo nang dagdagan yung kasiyahan mo ng kung ano-ano, may magbibinggo ka pa, yan, nahuli ka tuloy ng pulis. Imbis na ang problema mo lang, wala kang pagkain, pati yung paglabas sa kulungan, problema mo pa. Bakit? Kasi, hindi ka marunong sumunod sa katwiran ng Diyos. Mga kapatid, ang blessing, hindi mo kailangang pagsikapan. Ang blessing po, darating sa iyo, idaragdag yan ng Diyos. Ang gawin mo lamang, sumunod ka sa Kanya. E di, Pastor, ako maghihintay na lang. Mali. Pag ikaw ay wala sa full-time ministry, may trabaho ka. Amen. Yung bang mga wala sa full-time ministry, hindi ko na pinagtatrabaho.
Pinagbabawalan ko ba kayo magtrabaho? Hindi. Pero kaming nasa full-time ministry, hindi pwedeng kami po, Lunes hanggang Sabado nagtatrabaho, at ang inaatupag namin yung pangangailangan namin. Ang gusto ng Diyos, ibigay namin yung buhay namin sa Kanya, humayo kami, mangaral kami, and God will provide all our need. Pero dun sa mga may trabaho, abay kasama po yun. Ang sabi ng Epeso, ang tamad, huwag kumain. Yung iyong pagnanakaw, huwag mo nang gawin, itrabaho mo. So mga all these things shall be added. Ano yung ginamit na equation? Addition. So, very important principle of the Bible, seek His kingdom and His righteousness. Okay, tanong, yung bang kingdom na yan, yung righteousness na yan, nasa iyo na. Kung nasa iyo na yan, huwag ka naman problema. Bakit? Kasi hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Because all these things shall be added unto you. Bakit maraming tao mahirap? Bakit may mga taong nakakaangat sa buhay? Dahil ba kurap ang gobyerno? Eh bakit kung kurap ang gobyerno, bakit hindi lahat mahirap? Amen? O ba kaya naman mahirap ang tao, wala nang ang pera, nagsasabu pa. Amen? Wala nang ang pera ba? Bira, nakapagtungit pa eh. Kaya trending ngayon yung 4-piece member. Kaya pala kulang yung 8,000 sa isang linggo. Ang bira. Yung pala itinataya pala kung saan-saan. His providence. The greatest story in the Bible that God, nung si Abraham ay inutusan ng Diyos, Abraham, bumangon ka, ihandog mo sa akin ang iyong anak na si Isaac. Pumarong ka sa bundok na aking sasabihin sa iyo, at ihandog mo siya roon. Okay, so ano yung katwiran doon ng Diyos? Ang katwiran doon ng Diyos, hindi patayin si Isaac. Amen? Ano yung katwiran doon ng Diyos? Ang katwiran ng Diyos ganito. Sinong mas mahalaga sa iyo? Si Isaac o ako? Naintindihan niyo po? Si Isaac o ang Diyos na kayang magbigay ng maraming Isaac? So sinubukan ngayon si Abraham at ganyan ang ginagawa ng Diyos sa maraming tao. Alam niyo, maraming mga tao natutuksong pumasok sa mga bagay na mali. Bakit? Doon kasi kumikita ng malaki. Pero, doon lalo sila nawawalan. Pero may mga taong kahit maliit lang nagiging tapat, doon sila pinadadami ang blessing. Sana naintindihan po natin yan. And Abraham did what God said to him. Bumangon siya ng maaga, isinama niya si Isaac, pinagbitbit pa ng kahoy. Alam niyo, pinapakita po doon sa kwento pong yon si Isaac, si Jesus Christ. Amen? Si Jesus Christ, siya na nga yung iahandog, siya pa ang nagbitbit ng cross. Abay, sobra naman. Ganun po talaga. Nung si Isaac, iahandog na po, sabi ni Isaac, Ama, nandito na po ang kahoy, nandito na po yung dambana, nasaan po yung iahandog natin? Ay, syempre, alam namang sabihin niyo ni Abraham na, o Isaac, pupunta tayo dun sa bundok, tapos ikitutugakan ko dun, ikaw ang aking ihandog. Ha? Be happy, okay? Ganun ba yun? Siyempre, hindi niya yun sinabi. Amen? Hindi niya yun sinabi. Lalo naman sa nanay ko ni Isaac. Ano ba yung part ni Zara kay Isaac? Siya yung nanay ni Isaac. Pambihira, nag-iisang anak sa katandaan, 90 years old naging anak niya, nag-iisa. Kaya nga, isang anak, Isaac. Isang anak, Isaac. Oh. So, siyempre, bilang magulang ka, bakit mo naman papatayin yung iyong anak? Para dyan sa Diyos na yan. But listen very carefully. Ang Diyos natin ay hindi mangmang na Diyos para patayin at sabihin na meron tayong pananampalataya. No, meron pong purpose yun. Bakit ginawa yun ng Diyos? So, what happened? Tinalian niya si Isaac, inihiga dun sa altar, at
Inihanda ang sundang at sasaksakin niya. Dumating po ang isang anghel nagsabi, lalaki, Ginoo, wag mong sasaktan ang iyong anak. Napatunayan ko ang iyong katapatan sa akin. Ano nangyari? Siyempre, hindi itinigil. Bakit? Sabi ng Diyos, itigil. Maya-maya, meron pong, doon sa kwento, meron pong tupa na naipit doon sa kakahuyan. Tupa din. Tupang walang kapintasan. Naipit doon sa kakahuyan. Sabi nung tupa, ba, ba. O bakit nagkaroon doon ng tupa? Dahil yun yung papatayin nila para makasamba sila sa Diyos. Amen? Alam nyo, hindi po ang problema yung wala tayong pera. Ang pinakamalaki nating problema, yung ating buhay hindi inclined sa kalooban ng Diyos. So, paano tayo magkakaroon? Kagaya ngayon, aking naka-Amerikana, siguro, yung ibang hindi nakakaalam, siguro, ang daming pera ni Pastor. Mahal kaya ang Amerikana. Yung arkila nga lang, 450 na, 500. Diba, Brad? Pag umarkila. Pero ito, nabili ko lang po sa ukay-ukay, 150 pesos. So, hindi ko kailangan gumastos sa malaking pera para magmukhang maayos. Hindi ang problema yung walang pera. Ang problema po yung wala tayo sa katwiran ng Diyos. So, this morning po, once again, making God your priority. As I end, siya yung maging kasiyahan mo. Alamin mo yung mga ayaw ng Diyos. Pangatlo, unawain mo yung prinsipyo niya. But seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Gaya nga nun, yung blessing na yun. Nagutom tuloy ako. Number 4, His providence. Ang blessing ng Diyos, huwag nating pagsikapan na yun lagi ang ating hanapin. Ang pagsikapan natin, Jesus, the source of all blessing. Tayo po'y mag-pray ngayong umaga, pumikit po tayo. Amang banal sa langit, maraming salamat po. Kinikilala po namin na ikaw ay Diyos na mayaman. Ikaw ang may-ari ng universe. You created heaven and earth. At lahat ng mga bagay na naririto ay iyong nilikha. Kaya dapat magtiwala kami sa iyo. Panginoon, mula po sa wala nilikha mo ang mundo, ang universe, ang Milky Way, ang mga bituin, ang mga hayop, ang dagat, ang bundok. From nothing, you created everything. Panginoon, kahit wala kami ngayon, you will provide our needs. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo. Ikaw ang aming maging kasiyahan, Panginoon, sa buhay namin. Lord, ikaw na po ang bahala sa iyong mga salitang naayag. Ang kapangyarihan mo ang patuloy na kumilos sa amin. Maraming salamat po, Ama. Ang lahat ng ito'y aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.